Mama, saan po kayo pupunta? Yon ang tanong ng batang si Rhea. Wala siyang ibang magawa kundi ang tanungin at panoorin ang kanyang ina sa ginagawa nito dahil bata pa siya. Anak naman siya pero parang lagi na lamang niyang kailangang hingiin ang atensyon ng sariling ina. Kahit masama o mabuti ang kanyang gawin, wala pa rin itong opinyon tungkol sa kanya. Mama, pwede po ba akong sumama? Tanong ni Rhea. Abala sa paglalagay ng makeup ang kanyang mama na si Annalyn. Sinabi ko na sa'yo yan, Rhea. Pareho lang ang sagot ko. Hindi nga pwede. Hindi pwede ang bata ron. Mama, ayoko pong maiwan mag-isa rito. Malungkot na sabi ni Rhea. Naiinis na tumingin sa kanya si Annalyn. Pwede ba, Rhea? Tigilan mo nga ako ng kakulitan mo. Nandiyan naman ang lola mo. Kapag sinabi kong hindi, hindi nga pwede. Namumuo ang kanyang mga luha. Gusto lang naman ni Rhea ang sumama. Nasa iisang bahay sila ni Annalyn pero parang halos hindi niya na makita ang kanyang ina. Palagi na lamang siyang iniiwan sa kanyang lola. Palagi itong umaalis at hindi niya alam kung saan ito pumupunta. Huwag mo na ngang kulitin ang mama mo para hindi ka palaging napapagalitan, Rhea. Saad ng kanyang lola at humithit ng yosi. Napatingin si Rhea sa usok na binuga nito. Lola, sabi po sa school, masama raw po sa kalusugan yan. Bahagyang natawa ang kanyang lola. Hayaan mo na, mamamatay din naman. Napasinghap si Rhea. Ayaw niyo pong mabuhay, Lola? Napakamot sa anit ang matanda. Tigilan mo akong bata ka. Kumain ka na nga ron. Ang dami mong tanong. Napanguso si Rhea. Normal lang naman para sa isang batang katulad niya ang maraming tanong. Lalo na at kailangan niya ng gabay. Pero sa mga taong nakapaligid sa kanya, para bang ipinagdadamot pa yon. Inabala na lamang ni Rhea ang sarili sa pagdodrawing. Doon na lamang siya naghanap ng kaaliwan. Wala rin naman siyang makakalarong ibang bata dahil hindi siya pinapalabas ng kanyang lola. Nasaan bang anak mo? Bakit ikaw ang nag-aalaga? Tanong ng isang kaibigan ng kanyang lola habang inaayos ang mga barahan nito. Ewan ko ba ron? Hinahayaan ko na. Malaki na naman siya. Saka ano bang aasahan ko ron? Wala naman talagang amor yun kay Rhea. Sabi pa ng kanyang lola. Nakikinig siya sa usapan ng mga ito pero hindi niya masyadong maintindihan pa. Gayunpaman, isa lang ang kaya niyang maunawaan. Ayaw talaga siyang alagaan ng kanyang mama. Sa tono ng kanyang lola para bang una pa lang, ayaw na talaga ni Annalyn sa kanya. Hindi lang magawang magtanong ni Rhea kung bakit. Natatakot siyang magtanong. Baka masaktan lang siya sa magiging sagot ng mga ito. Hindi niya naaalamin. May nag-aalaga pa rin naman sa kanya at yun ang kanyang lola. Hindi ito katulad ng mga lola na kalmado at sobrang ini-spoiled ang apo. Matindi pa nga ang mga lumalabas na mga salita sa bibig nito at palaging nagmumura. Pero masaya pa rin siya. Inaalagaan din naman siya nito. Ito ang naiiwan sa kanya kapag umaalis ang kanyang ina. Pero dapat hindi pa rin pinapabayaan ng batang yan kahit sira ulo ang tatay niyan. Sabihin na natin galit na galit si Annalyn dun sa dati niyang nobyo. Pero huwag niyang idamay sa galit itong bata. Hindi naman ginusto ni Rhea na ipanganak. Sabi pa ng kumare ng kanyang lola. Natigilan si Rhea sa pagkukulay. Adik nga ang kanyang tatay. Noong wala pa ito sa bilangguan, palaging sinasaktan ang kanyang nanay na si Annalyn. Kaya sakalang na-enjoy ng kanyang ina ang buhay nito. Pero hindi naman dapat ibig sabihin nun, pabayaan na si Rhea. Bata pa lang naman siya, kailangan niya talaga ng atensyon at kalinga. Ginagawa niya rin ang lahat para maging mabait sa mga tao. Nang sumapit ang gabi, hindi makatulog si Rhea. Hindi pa rin kasi umuuwi ang kanyang ina. Iniisip niya kung nasa na si Annalyn, pero hanggang sa nakatulog na siya, hindi pa rin ito umuuwi. Hanggang isang umaga, bumalik ito sa bahay, dalang isang balita. Magpapakasal na po ako, Mama, sabi ni Annalyn sa kanyang lola. Nakatayo si Rhea sa labas ng bahagyang nakauwang na pinto ng maliwalas na sala. Medyo madilim kaya hindi siya nakita sa kanyang pwesto. Alam niyang bawal makinig sa usapan ng iba, pero hindi niya mapigilan. Gusto niyang tumakbo papunta kay Annalyn, yakapin ang kanyang ina,
Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Mabilis lang din pong nahulog kami sa isa't isa ni Mark. Malinaw na sabi ni Annalyn. Palagi po akong iniisip ni Mark. Nasa kanya na po lahat ang hinahanap ko. Namiwang ang kanyang lola. Natutuwa ako para sa iyo, Annalyn. Sa wakas, makakapag-asawa ka na ng matino. Kailan mo ba ipapakilala sa akin yan? Malapit na. Pero umayos naman po kayo sa harap niya, Mama. Desenteng tao po si Mark, pati ang anak niyang si Isabel. Sagot ni Annalyn at mukhang nag-aalala. Tiningnang mabuti ni Rhea ang kanyang ina. Nahimigan niya ang pananabik sa boses nito. Para bang handang-handa na ito para sa bagong buhay. Nagpatuloy si Annalyn. Kaya lang, may problema po ako. Tungkol po kay Rhea, Mama. Bumuntong hininga si Rhea. Gusto niyang marinig kung anong sasabihin ng kanyang ina tungkol sa kanya. Miss na miss niya na ito, pero kahit pagtingin, parang bawal niyang gawin. Anong problema mo kay Rhea? Tanong ng kanyang lola. Mas mahina na ngayon ang boses ni Annalyn. Mas nag-aalangan. Hindi alam ni Mark ang tungkol sa kanya. Hindi ko pa siya nababanggit. Kumunot ang noo ng kanyang lola. Eh di, sabihin mo. Umiling agad si Annalyn. Ma, ayoko. Gusto ko na nga magbagong buhay. Isasama ko pang batang yan. Hindi ko naman ginusto si Rhea sa buhay ko. Ipapalaglag ko na sana, pinigilan niyo lang ako. Kamukhang kamukha pa ng tatay niya kaya mas naiinis ako. Anong gagawin mo sa anak mo? Pababayaan mo. Iiwan mo sa akin. Ano ka ba naman? Wala nga akong source of income dito, tapos mag-iiwan ka ng palalamunin ko? Nanay ka na, Rhea, kaya panindigan mo yan. Naiinis na sabi ng kanyang lola. Huminga ng malalim ang kanyang ina. Susustentuhan ko naman po si Rhea. Basta kayo na pong bahala sa kanya. Ayoko siyang isama sa pamilyang bubuuin ko. Ayoko ng mga taong magpapaalala sa akin ng nakaraan, Mama. Naninikip ang dibdib ni Rhea sa bawat salita. Para bang may malamig na kamay na humahawak sa kanyang puso. Nagyeyelo at nagiging bato na dahil sa kanyang ina. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao. Tumulo ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Mas mabuti po para sa akin kung iwan ko na lang po si Rhea sa inyo, sabi pa ni Annalyn. I mean, may malasakit pa naman po ako sa anak ko, pero sa lahat ng nangyayari, baka mas madali para sa aming dalawa kung hindi na siya makilala pa ng magiging bago kong pamilya. Para masimulan ko itong bagong chapter ng buhay ko na walang komplikasyon. Parang gumuho ang mundo ni Rhea. Hindi siya mahal ng kanyang ina. Problema lamang ang tingin nito sa kanya. Isinandal niya ang kanyang likod sa dingding. Tahimik lang siyang umiiyak. Ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa mga humihingal na hikbi. Gusto niya lang namang mahalin ng kanyang ina. Pero bakit hindi yun maibigay sa kanya? Napabuntong hininga ang kanyang lola. Pinababayaan kita sa gusto mo dahil nakita ko naman ang mga pinagdaanan mo. Pero hindi mo pa rin pwedeng pabayaan ang anak mo. Matanda na ako. Kaunting panahon na lang ang ilalagi ko rito sa mundo. Paano kapag nawala ako? Huwag mong sabihing pababayaan mo itong si Rhea. Hindi mo matatakasan ang pagiging ina sa bata. Mas lalong nainis si Annalyn. Bahala na po. Saka ko na lang po iisipin kapag nandyan na. Isa lang po ang mahalaga sa akin ngayon. Ang maikasal kami ni Mark sa lalong madaling panahon. Ako, si Mark at si Isabel. Kami lang tatlo para sa future na gusto ko para sa buhay ko. Hindi talaga siya kasama sa plano ng kanyang ina. Hindi siya nito pipiliin. Kailanman, hindi nito ibibigay ang atensyon na matagal niya nang hinahangad. Puno ng pagkadismaya ang boses ng kanyang lola. Mahal ka ng bata, Annalyn. Sana man lang iniisip mo yung nararamdaman ni Rhea. Nung maging anak kita, ayaw ko rin sa'yo. Pero dahil alam kong nanay na ako, kahit ayoko, pinanindigan pa rin kita at pinilit palakihin. Basta, kayo na pong bahala kay Rhea. Hindi ko po siya isasama sa buhay na pinapangarap ko. Pagtatapos ng kanyang ina, dumausdo si Rhea sa dingding. Namumula na ang kanyang mukha at pawis na dahil sa labis na pag-iyak. Pakiramdam niya tuluyan na siyang napabayaan. Nilamon siya ng sariling kalungkutan.
Ang mapagtanto na hindi talaga siya ginusto ng kanyang ina, na parang isang bagay na dapat iwanan, isang sugat na mas malalim kaysa sa anumang natamo niya sa kanyang buhay. Kaya sa mga sumunod na taon, mas lalong nasanay si Rhea na pagkaitan ng pagmamahal ng kanyang ina. Hindi na rin naman siya umasa. Hindi niya na gustong maging asong parang habol ng habol dito. Pero kahit sabihin ni Rhea sa sarili na hindi siya maaapektuhan, hindi niya pa rin kaya. Natagpuan niya ang sariling nakadungaw sa bahay kung saan nakatira si Annalyn at ang bago nitong pamilya. Sumilip siya sa bakod. Doon niya nakita ang kanyang ina. Nasa terrace ito at nakikipagtawanan sa isang dalagitang kasing edad niya. Tinitirintas nito ang buhok ng dalagita na tinawag nitong Sabel. "Thank you, Mama. The best ka talaga." Nakangiting sabi pa nito. Naglalambing naman itong yumakap kay Sabel. "Of course, anak. Gagawin ni Mama kahit ano para sa'yo." Parang may pumipisil na kamay sa kanyang puso. Kahit isang beses, hindi siya hinawakan, nginitian at nilambing ng kanyang ina. Parang isang masayang pamilya ang kanyang natatanaw. Habang siya, naiwan sa kanyang lola na maraming bisyo. "Anong ginagawa mo dyan?" Sa sobrang gulat ni Rhea, nahulog siya sa kanyang tinutungtungan. Napadaing siya at mukhang na-sprain pa. Tutulungan sana siya nito pero tinulak niya at pinilit niyang tumayo ng mag-isa. "Ivan, ikaw ba yan?" Narinig niyang tawag ni Sabel sa lalaki. Kahit pa ika-ika, umalis agad si Rhea doon. Hindi siya pwedeng makita ng kanyang ina. Siguradong magagalit ito at iisiping nanggugulo pa siya. Nang makalayo si Rhea, hingal na hingal siya. Sumakay na siya sa tricycle kahit medyo mahal. Kumakalam na ang kanyang sikmura, pero nang makauwi siya, hindi pa nakakaluto ang kanyang lola. "Oh, hingal na hingal ka. Saan ka na naman nagpunta?" Tanong sa kanya nito. Binaba niya ang kanyang bag. "Diyan lang po sa tabila. May ulam po ba tayo? Ako na pong magluluto." Tumango naman ang matanda. "Meron. May pangnilaga dyan. Namili ako kanina. Nagpadala na ng pera yung mama mo. Kaya lang, ikaw na ang mag-grocery mamaya. Hindi na ako nakatagal sa labas kanina dahil sumakit ng mga tuhod ko." Napabuntong hininga na lang siya. Wala rin naman silang aasahan. Nagsimula na siyang magluto. Nang matapos, naghain na rin naman siya. Habang kumakain, hindi matanggal sa isip ni Rhea ang nakita niya kanina. Naiinggit ang kanyang puso. Nasasaktan siya dahil kayang gawin yun ni Annalyn kay Sabel. Samantalang sa kanya, hindi nito magawa. Halos isuka pa nga siya ng sarili niyang ina. Tumunghay si Rhea sa matanda. "La, ano yon?" Tanong nito habang abala sa paghigop ng sabaw. "Gusto ko pong lumipat ng school." Napatingin sa kanya ang kanyang lola. "Bakit? May problema ka ba sa school?" "Wala naman po. Gusto ko lang pong lumipat." "Sige, bahala ka sa buhay mo. Nagpapadala naman ng sustento ang magaling na nanay mo. Basta yung kasya sa budget lang, Rhea." Sabi pa ng kanyang lola. Masaya siyang pumayag ito. Hindi niya alam kung anong pumasok sa kanyang utak. Gusto niyang pumasok kung saan pumapasok si Sabel. Pakiramdam niya kung anong natatamasa nito, dapat ay natatamasa niya rin. At nang makapasok nga siya sa school kung saan nag-aaral si Sabel, hindi siya nagkamali. Maganda ang school na pinapasukan nito. Kilala rin ang pangalan dahil palaging muse at matalino sa klase ang anak-anakan ng kanyang ina. "Bye, Papa. Bye, Mama. Ingat po kayo, ha. Enjoy po sa date ninyo." Nakangiting sabi ni Sabel. Nagtago si Rhea sa may poste. Bahagya siyang sumilip. Natanaw niya ang kanyang ina. Magiliw itong niyakap ni Sabel. Maya-maya pa'y sumakay na rin ito at ang asawang si Mark sa sasakyan. Pagpasok pala ni Sabel, marami na agad ang lumapit sa dalagita. Doon, napatunayan ni Rhea na gusto talaga ng lahat si Sabel. Parang wala itong kapintasan sa katawan. Kaya simula ng araw na yon, nangako si Rhea sa kanyang sarili. Gagawa siya ng paraan para mapalapit kay Sabel. Kung anong meron ito, dapat ay mayroon din siya. "Saan na ba yung room ko?" Medyo naiinis ng tanong ni Rhea.
Sa laki ng school, kanina pa siya naghahanap ng kanyang classroom. Kanina niya pang hinihiling na maging kaklase niya si Isabel. Kailangan niyang mapalapit sa anak-anakan ng kanyang ina. Yun naman ang dahilan kung bakit siya nag-enroll doon. Nang makita niya ang room, sinilip niya muna. Nakita niya agad si Isabel doon. Huminga siya ng malalim. "Hi!" Bati ni Rhea, maliwanag at masayahin ang boses. "Ako si Rhea. Kapapasok ko lang sa klase ngayon. Pwede bang umupo sa tabi mo?" Tumingala si Isabel sa kanya. "Hi Rhea! Sige, upo ka. Ako si Isabel. Mabutit nahanap mo tong room natin." Pinilit niyang maging magiliw. "Kaya nga nakakapagod. Mabuti na lang may binigay na guide sa akin yung nasa registrar kanina. Medyo overwhelming nga Saka nakita kita kanina pa. Medyo sikat ka pala rito." Mahinang tumawa si Isabel. "Hindi naman. Friendly lang talaga ako sa lahat. Since transferee ka, sumama ka muna sa akin. Willing akong i-guide ka rito." Lihim siyang napangisi. Mukhang hindi niya kailangang gumawa ng effort. Kusang lumalapit sa kanya si Isabel. Gusto niyang maging katulad nito. Baka sakaling pansinin din siya ng kanyang ina. Lambingin, alagaan at mahalin. Dahil kahit anong tanim niya sa kanyang utak na galit siya kay Annalyn, may puwang pa rin talaga ng pagmamahal para sa ina. May bahagi pa rin sa kanya ang umaasa. "Actually, oo. Mahilig talaga ako sa fantasy novels at painting. Book lover ka pala at artistic. Same tayo." Giit ni Rhea kahit hindi naman talaga niya hilig ang mga ganoon. Lumiwanag ang mukha ni Isabel. "Artistic ako, pero dahil pinag-aaralan ko, may kinalaman kasi yan sa gusto ko talaga. Pangarap kong maging kindergarten teacher. Mahilig ako sa mga bata. At alam mo na, may hilig sila sa mga makukulay na bagay. At oo, mahilig ako sa books. Marami ako sa bahay na collection ng books. Pahihiramin kita. O, pwede ka rin pumunta sa bahay namin kung gusto mo lang naman." Hindi agad nakasagot si Rhea. Hindi siya pwedeng pumunta sa mga ito. Makikita siya ng kanyang ina. Natatakot siyang magalit si Annalyn. Baka palayuin pa siya kay Isabel. Ayaw niyang lumayo ito. Pakiramdam niya, maayos na kaibigan si Isabel, kaya hindi niya ito lulubayan. Alam niyang makikinabang siya. Saka gusto niyang subaybayan ang buhay nito para malaman niya kung ano rin ang kanyang tatahakin. Medyo napangiwi siya. "Hindi ako pwede. Baka pagalitan ako ng lola ko. Ayaw na pumupunta ako sa ibang bahay ng classmates ko. Pahiram na lang ng books mo." Nagdahilan pa siya. Hindi naman mahigpit ang kanyang lola sa kanya. Kahit madaling araw na nga siyang umuuwi, wala itong pakialam. Tumango si Isabel. Lumawak ang ngiti nito. "Pero kapag may oras ka, pasyal-pasyal tayo sa mall. Parang masaya kang kasama Pilit na tumawa si Rhea. "Gusto ko yan. Basta, libre mo Hindi kasi nagpapasobra sa baon yung lola ko. Nakikihati sa daily supply ng yosi niya." Habang nagpapatuloy ang klase, sinikap ni Rhea na panatilihin ang pagiging masayahin sa harap ni Isabel. Mabait naman ito, kaya talagang masayang kasama. Tumunog ang bell, hudyat ng pagtatapos ng klase. Naglakad siya palabas kasama si Isabel. Sa kabila ng pagiging masayahing tao na ipinapakita niya sa lahat, maraming damdaming gustong kumawala sa kanya. Bawat tawa at ibinabahaging interes, tila may kasamang mga patagong talim. "Gusto mo bang magkasama tayo sa lunch?" Tanong ni Isabel sa kanya. "Huwag kang mag-alala, ililibre na kita." Sabik na tumango si Rhea. "Sige, gutom na rin kasi ako." Habang naglalakad sila papunta sa kantin, nakaramdam si Rhea ng satisfaction. Napalapit na siya kay Isabel at sisiguraduhin niyang magtatagal iyon. Magiging bahagi siya ng buhay nito sa kahit na anong paraan. Gayunpaman, nang makarating sila sa kantin, naramdaman ni Rhea ang bigat ng kanyang panluloko. Nilalamon siya ng inggit. Hindi niya kayang pigilan yon, lalo na't naiisip niyang mas mahal ito ng kanyang ina na si Annalyn. Bahagyang ibinaling ni Rhea ang ulo at pilit na tinititigan si Dylan habang tumatango. "Ano ba yon?" Nasa basketball court silang dalawa. Pinapanood nila ang laro ni Dylan. Napangiti si Rhea. Matagal niya ng crush ang binata. Simula nang maging groupmate sila sa isang schoolwork. Huminga ng malalim si Isabel. Bahagyang namumula ang pisngi.
May crush ako kay Dylan, Rhea. Ang cute niya kasi. Alam mo ba, naghulog siya sa bag ko ng confession letter. Crush niya rin ako. Kaso, nahihiya akong kausapin siya eh. Parang hindi ko kayang magkaaminan kami ng harapan. Tumaas ang isang kilay ni Rhea. Pakiramdam niya, inaagaw ni Isabel ang lalaki na kanyang napupusuan. Gusto niyang magmaldita pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Talaga? Nasaan? Tanong ni Rhea kay Isabel. Sumagot naman ito. Nasa bag ko. Mamaya ipapabasa ko rin sa'yo. Sabi niya nagustuhan niya raw ako kasi maganda, matalino at sobrang bait ko raw. Mas lalo tuloy akong nahihiya pero kinikilig na rin. Hindi ko inasahang gusto niya rin ako eh. Napatingin siya ulit kay Dylan. Nag-shoot ito ng bola kaya nagkaroon ng 3 points. Mas lalong umingay ang mga estudyante. Sinusundan ng mga mata ni Rhea ang bawat galaw ng binata. Tuloy-tuloy naman si Isabel sa pagkakwento kaya mas lalo siyang naiirita. Naisipan kong yayain siya pero nahihiya ako kung ako ang unang magtatanong sa kanya. Hindi ko pa naman nasasagot ang letter niya at nahihiya rin akong iabot. Sabi ni Isabel. Nahihiya? Kanino ka nahihiya? Biglang sumulpot si Ivan at pumagitna sa kanila. Masama niya itong tiningnan nang halos madapa na siya sa ginawa nito. Sa lahat ng kaibigan ni Isabel, kay Ivan siya sobrang naiinis. Gusto niyang mawala ng mga kaibigan si Isabel at siya lang ang matira. Makasarili siya kaya gusto niya sa kanya lang hahanap ng kakampi, karamay at kausap si Isabel. Ano bang problema mo? Naiinis na tanong ni Rhea kay Ivan. Pero namulsa lang ito at inakbayan si Isabel. Ayoko kasi may dumidikit na dumi sa kaibigan ko. Napabuntong hininga si Isabel. Ang harsh mo palagi kay Rhea, Ivan. Pareho ko kayong kaibigan. Huwag nga kayong mag-away. Gustong-gusto niya na talagang patulan ang pagkamasama ng ugali ni Ivan. Hindi niya maintindihan ang mga kilos nito. May pakiramdam siyang binabasa nito ang totoo niyang ugali. Sinabi nang huwag kang dumikit sa kutong lupa na to, Isabel. Sabi pa ni Ivan patungkol sa kanya. Itinulak naman ni Isabel si Ivan. Ang kulit mo talaga. Pati si Rhea dinadamay mo sa mga pang-aasar mo sa akin. Rhea, halika na nga. Mabuti na lang, nakalayo na silang dalawa. Hindi talaga siya komportable sa lalaking yon. Parang lagi siyang tinitingnan ng may panghuhusga. Sandali siyang nag-isip. Sige, gumawa ka ng letter na sagot mo para kay Dylan. Ako nang magbibigay. Lumiwanag ang mukha ni Isabel. Talaga? Gagawin mo yun para sa akin? Matamis na ngumiti si Rhea. Oo nga, best friend kaya kita. Kaya sige na, gumawa ka na. Katulad ng kanyang sinabi, gumawa na nga si Isabel ng letter para kay Dylan. Nang makuha ni Rhea iyon, natawa siya habang binabasa. Lihim niyang nilalait ang sulat nito. Pinunit niya yon at itinapon. Hinding-hindi na yun makakarating kay Dylan kahit kailan. Hi Dylan! Tawag ni Rhea at bahagyang lumapit sa lalaki. Lumingon si Dylan sa kanya. Uy, Rhea, anong meron? May kailangan ka? Humalukip-kip si Rhea. Kailangan kitang makausap tungkol kay Isabel. Kumunot ang noo ni Dylan at napukaw ang interes nito. Isabel, anong tungkol sa kanya? Natanggap niya ba yung letter na nilagay ko sa bag niya? Pilit nang umiti si Rhea kahit naiirita na siya. Oo, hinihiling sa akin ni Isabel na ako nang magsabi sa'yo nito kasi hindi niya na kaya. Gusto niyang maging tapat sa nararamdaman niya pero hindi niya alam kung papaano. Anong pinapasabi niya? Nauutal pang ang tanong ni Dylan. Muntik nang mapairap si Rhea. Hindi niya alam kung anong meron kay Isabel at bakit ang dami-daming nagkakagusto rito. Simpleng maganda lang naman si Isabel, walang espesyal at boring pa. Tiningnan niyang mabuti si Dylan. Gusto ni Isabel na malaman mo na wala talaga siyang pakialam sa nararamdaman mo. Sa tingin niya ay wala kang kwentang basketball player, walang espesyal, hindi raw katulad mong type niya. Umawang ang bibig ni Dylan. Halos hindi pa nga makapaniwala. Sinabi niya yon? Tumango si Rhea. Oo, at hindi lang tungkol sa basketball. Iniisip din niya na hindi ka ganun kagwapo. Hindi talaga siya interesado sa'yo. Joke lang ang lahat sa kanya, pati yung feelings mo. Namumula na sa hiya at inis si Dylan. Bakit ganun siya magsalita? Nagmaang-maangan si Rhea.
Hindi ko alam, Dylan. Wala ako sa lugar para ipaliwanag kung nasaan nanggagaling ang mga opinyon niya sa'yo. Gusto ko lang maging tapat sa'yo dahil alam kong deserve mong malaman ng totoo. Umigting ang panga ni Dylan. Kitang-kita ni Rhea ang sakit sa mga mata nito. Lihim siyang natawa. Ang pangalan ni Isabel ay nabahira na ngayon sa isip ni Dylan. Isang maliit na tagumpay yon para sa kanya. Hindi ko nga alam. Tuwing tinitingnan niya ako parang galit siya sa akin. Akala ko ba crush niya ako? Inabot mo ba yung letter na ginawa ko? Nag-aalangang tanong sa kanya ni Isabel. Lihim siyang natatawa. Oo nga, binigay ko nga sa kanya. Alam mo, hayaan mo na lang yon, kalimutan mo na. Marami pa namang iba dyan. Simula ng araw na yon, pakiramdam ni Rhea, nahahawakan at napapaikot niya na sa kanyang palad si Isabel. At lahat ng ginagawa niya sa dalaga, nagiging kasiyahan niya palagi. Nagagalak ang kanyang puso kapag nakikitang nahihirapan si Isabel. Pakiramdam niya, kapag nasasaktan ito, parang nakakaganti na rin siya sa ginawang pang-iiwan sa kanya ng kanyang ina. Bago makagraduate sa high school, pumanaw ang kanyang lola. Nagluksa si Rhea pero parang wala rin namang nangyari. Sanay na rin naman siyang mag-isa. Hindi naman siya minahal ng lubusan ng matanda. Nakikiramay ako sa iyo, Rhea. Mahigpit siyang niyakap ni Isabel. Gumanti siya ng yakap dito. Huwag mo akong iiwan, ha? Ikaw na lang ang meron ako, Isabel. Kahit puno ng inggit at hinanakit si Rhea, tinuring niya pa rin naman na kaibigan si Isabel. Palagi niya itong nasasandalan sa kahit na anong bagay. Hindi siya nito iniwan sa kahit na anong problema. Yun nga lang, sa pagkamatay ng kanyang lola, tumigil na ang kanyang ina na si Annalyn. Sobrang laki ng kanyang problema. Mas lalo niyang napatunayan na walang pakialam ang kanyang totoong ina. Ayaw na siya nitong sustentuhan. Mama, hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Anak mo ko. Naluluha at frustrated na sigaw ni Rhea. Tumingala si Annalyn mula sa kanya. Wala na akong perang maibibigay sa'yo. Marami na akong nagasto sa pagkawala ng lola mo. Hindi, humingi ka sa asawa mo. Hindi mo ako pwedeng talikuran ng ganito, Mama. Anak mo ko. Sigaw pa ni Rhea. Wala na siyang pakialam kahit wala siyang galang. Una pa lang naman, hindi na siya narespeto ng kanyang ina. Palagi siya nitong tinatalikuran. Namumuo ang luha sa mga mata ni Rhea. Tumigil ka sa pagbibigay sa akin ng pera. Nahihirapan akong bayaran ng tuition fee ko. Naipon na. Hindi ko makukuha ang requirements ko. At ang mga utang ni Lola. Paano ang lahat ng yun? Tumigas ang ekspresyon ni Annalyn. Di pagtrabahuhan mo. 18 ka na. Matanda ka na. Kaya mo nang buhayin ng sarili mo. Kaya lang naman ako nagpapadala ng pera. Dahil sa lola mo. Naninikip ang dibdib ni Rhea. Ibig mong sabihin, pababayaan mo lang ako ngayong wala na si Lola? Anak mo ako! Nanlilisik ang mga mata ni Annalyn sa galit. Sa tingin mo ba madali para sa akin to? May problema ako ngayon at hindi pwedeng humingi lang ako ng humingi sa asawa ko. Sinong idadahilan ko? Ikaw? Ngayong wala ng lola mo, magtataka si Mark kung sinong binibigyan ko ng pera. Mag-isip ka nga. Kumuyom ang mga kamao ni Rhea. Wala talagang kwenta ang kanyang ina. Mukhang mabait, pero masama ang budhi. Kapag hindi mo ako binigyan ng pera at hindi sinuportahan ang pag-aaral ko, sasabihin ko sa asawa at anak-anakan mo may inabandon na kang anak. Magpapakilala ako sa kanila. Ano kayang magiging reaksyon nila? Pananakot niya kay Annalyn. Pero sa halip na matakot, hindi yun ang nangyari. Sunod-sunod na dumapo ang palad ng kanyang ina sa kanyang pisngi. Bawat hampas, napapatili siya. Hinila pa nito ang kanyang buhok at hinawakan ng mahigpit ang kanyang mga pisngi. Subukan mo lang. Subukan mo, Rhea. Kakalimutan kitang anak kita. Manang-mana ka sa tatay mong masamang tao. Gigil na sabi ni Annalyn. Mas lalo siyang napaiyak nang maraha siyang bitiwan ng kanyang ina. Masamang tao ka rin. Akala mo, kikilalanin pa kitang ina? Hindi na. Kakalimutan kong nanay kita. Nanunuyang tumawa si Annalyn. Akala mo natatakot ako? Matagal ko nang gusto yan. Kung may choice nga lang ako, hindi ko pipiliing maging anak ka. Nang makaalis ang kanyang ina, malakas siyang sumigaw.
Binato niya ang mga gamit sa loob ng bahay. Tinakpan niya ang kanyang mga tenga at inis na pumapadyak. Simula bata pa, gusto lang ni Rhea ang mahalin ng kanyang ina, pero hindi nito ginawa. Ngayong nakakita ng pagkakataon, pinabayaan na siya. Kaya ang galit sa puso niya mas lalong lumalim na kahit mga taong walang kasalanan sa kanya, idadamay niya. Dahil sa ginawa ni Annalyn, hindi alam ni Rhea kung papaano magsisimula. Ayaw niyang humingi ng tulong kay Isabel dahil parang humingi na rin siya ng tulong sa kanyang ina. Bukod sa problema ni Rhea sa mga gastusin, marami pa palang naiwan na utang ang kanyang lola. Siya tuloy ang ginugulo ng mga ito. Dahil sa desperasyon, pinasok niya ang mga bagay na alam niyang pagsisisihan niya. Kulang to, hindi to ang pinag-usapan na. Reklamo ni Rhea sa lalaking kinama siya. Hindi ko napansin kulang ang dala ko. Sumama ka sa akin mamaya, magbibidro pa ako. Papayag ba naman akong hindi ka mabayaran ng tama eh? Ang galing mo. Unang gabi pa lang. Sumubsob ito sa kanyang leeg. Napapikit si Rhea. Hindi dahil gusto niya, kundi dahil nandidiri siya. Para siyang masusuka sa ginagawa nito. Hindi niya gustong maging escort at bayarang babae. Pero desperada na siya at doon siya dinala ng pinagkakautangan ng kanyang lola, kaya wala na siyang nagawa. At nang maranasan niyang kumita, tinuloy-tuloy niya na lamang. Parang madalas kang pagod, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong sa kanya ni Isabel. Umiling si Rhea at marahang umupo. Oo, ayos lang. Hindi ako nakapasok kahapon. Pakopya naman ng activity. Mabait si Isabel at pinakopya naman siya. Parehong education ang kinuha nilang dalawa. Kung anong kinuha ng dalaga, yun din ang kanyang kinuha na kurso. Nangalumbaba sa kanya si Isabel. Alam mo, medyo malungkot nga ako eh. Bakit naman? Tanong niya rito. Umalis na si Ivan, nagpunta ng LA. Doon na rin sila for good. Namimiss ko na nga agad siya eh. Bahagyang napairap si Rhea. Wala naman siyang pakialam sa Ivan na yon. Mas mabuting ang wala ito sa paligid. Pakiramdam niya, hinaharang nito lahat ng gusto niyang gawin. Nagpatuloy si Rhea sa pag-aaral. Pinagsasabay niya ang pagiging estudyante at pagiging escort. Walang kahit na sinong nakakaalam noon. Titigil din naman siya. Kailangan niya lang makaipon at makatapos. Sa taon na rin yon, pumanaw sina Mark at Annalyn. Nasangkot ang mga ito sa isang aksidente. Nakita niyang nagluksa si Isabel. Nalulungkot siya sa pagkamatay ng sarili niyang ina, pero mas malaki ang galit na kanyang nararamdaman. At gusto niyang isipin na deserve nitong mawala ng maaga sa mundo dahil sa pagiging masamang ina. Sayo naman tayo, Rhea. Hindi ka ba nababagot? Kanina ka pa dyan. Natatawang sabi sa kanya ng isa niyang kasama. Humithit siya ng yosi. Mamaya na, wala pa ako sa mood. Hindi marunong noon si Rhea sa mga masasamang bisyo, pero simula nang pinasok niya ang ganoong trabaho, natuto na siya. Parang naging stress reliever niya sa buhay niyang unti-unti nang nasisira. Hindi alam ni Isabel ang bahaging yon ng kanyang buhay. Siguradong hindi nito maiintindihan yon. Masyado itong marangal para unawain ang kanyang ginagawa. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang pag-inom nang isang malakas na boses ang pumutol sa ingay. Napasulyap si Rhea at nakita niya ang isang matipunong lalaki na papalapit sa kanya. Tinulak niya agad ito nang hinawakan ng kanyang bewang. Huwag mo nga akong hawakan! Bastos ka! Naiinis niyang reklamo dito. Sumingit ang isang lalaki sa pagitan nila. Anong nangyayari dito? Lumingon si Rhea. Nakita niya si Gabriel. Umawang ang kanyang bibig. Si Gabriel ay isang engineering student mula sa kanilang universidad. Matagal na itong nakikita pero hindi nagkakaroon ng pagkakataong lapitan. Ano bang problema mo pare? Sinusubukan ko lang na magkaroon ng magandang oras kasama siya. Sabi ng lalaking humawak sa kanya kanina. Napailing si Gabriel. Ginagawa mong hindi komportable ang babae. Nakita ko, huwag kang bastos. Nagtalo pa ang mga ito. Subalit wala ring nagawa ang lalaking nambastos sa kanya kanina. Umalis na lang ito. Okay ka lang ba? Tanong ni Gabriel sa kanya. Salamat sa ginawa mo. Sabi ni Rhea. Bahagyang itinaas ang kanyang kamay bilang pagpapakilala. Ako si Rhea. Same university tayo. Education department. Humalakhak si Gabriel. Ako si Gabriel, engineering department. Mabuti pa, umuwi ka na.
mukhang may tama ka na. Hindi pa ako lasing. Natatawang sabi ni Rhea. Sa sumunod na oras, nag-usap silang dalawa. Hindi nila alintana ang mga ingay sa bar. Natagpuan ni Rhea ang kanyang sarili na nabihag sa katalinuhan at kabaitan ni Gabriel. Parang nagkaroon ng spark sa pagitan nila. Pero pagkalipas ng 2 araw, nawala lahat ng nararamdaman niya kay Gabriel ng gabing iyon. Mapait siyang natawa. Bakit ba kailangan niyang makihati palagi kay Isabel? Rhea, gusto kong makilala mo siya. Si Gabriel, boyfriend ko. Nakangiti pang sabi ni Isabel. Nadurog ang puso ni Rhea nang makita niya si Gabriel na nakatayo sa tabi ni Isabel. Kasuwal na nakapulupot ang braso nito sa balikat ng dalaga. Napunta na naman kay Isabel ang lalaking gusto niya. Nang maging asawa ni Isabel si Gabriel, puro sumpa ang ginagawa niya sa kasal ng mga ito. Hindi niya matanggap. Dapat siya ang nasa pwestong yon. Siya ang unang nakilala ni Gabriel. Kaya siya dapat ang unang minahal nito at hindi si Isabel. Baka naman matulungan mo akong makapasok sa school kung saan ka nagtatrabaho. Isabel, please naman Kailangan ko talaga ng trabaho. Pakiusap ni Rhea dito. Alam niyang ninang nito ang may-ari ng school. Malakas ang kapit ni Isabel kaya madaling nakapasok. Nahuli lang naman si Rhea dahil hindi siya nakapasa sa unang take pa lang ng board exam. Kailangan niya pang mag-take ng 3 beses para lang maging licensed teacher. Ngumiti naman si Rhea at niyakap si Isabel. Salamat! Thank you talaga! Ang hirap kasing maghanap ng trabaho ngayon eh. Tumango naman ito. Oo, naiintindihan kita. Mahirap talaga. Saka, kaibigan kita at parang kapatid ko na. Kaya masaya akong matulungan ka. Katulad ng pangako sa kanya nito, nakapasok na nga siya sa school kung saan ito nagtatrabaho. Basta nakadikit siya kay Isabel, nagiging madali ang buhay para sa kanya. Pero kapag naiisip niya na may mga tao at bagay ito na wala siya, naiinis pa rin si Rhea. Tumaas ang isang kilay niya nang makitang sinundo ni Gabriel si Isabel. Sobrang sweet, parang ang sarap sirain. Bahagya niyang itinaas ang kanyang palda. Naglugay din siya ng buhok at nag-retouch ng kanyang makeup. Napangiti siya sa harap ng salamin. Perfect! Mas maganda na ako kaysa sa baog na yon, sabi niya sa kanyang sarili. Nang malaman niyang hindi kayang magkaroon ng anak ni Isabel, nagdidiwang ang lahat sa kanya. Parang sa unang pagkakataon, nakahanap siya ng kapintasan dito. Teacher Isabel! Malakas na tawag ni Rhea. Napalingon ito sa kanya. Oh, Teacher Rhea, bakit? Peki siyang umiti. Pwede bang pasabay ako sa inyo? Kahit ibabaan nyo na lang ako dyan sa Daisy Street. Wala kasi yung susundo sa akin eh. Nasiraan ang sasakyan. Napalingon ito kay Gabriel. Okay lang ba? Tumango naman ang asawa nito. Sige, okay lang naman. Nang sumakay si Rhea sa sasakyan, alam niyang medyo umangat ang kanyang palda. Napatingin siya sa rearview mirror. Lihim siyang natawa nang magtagpo ang tingin nila ni Gabriel. Tumikim ang lalaki at hinawakan ang kamay ni Isabel. Tara na! Tumango naman ito. Tahimik lang si Rhea sa buong biyahe pero alam niyang naapektuhan si Gabriel sa kanyang presensya. Hindi niya rin naman tinatago at kaunti na lamang alam niyang kakagat din ito sa kanya. At mas lalong umayon kay Rhea ang lahat nang magkaroon ng malalang karamdaman si Isabel. Nawalan ito ng oras kay Gabriel. Naging walang kwenta ito para sa asawa at sinunggaban niya naman lahat ng pagkakataon na makita niya. Anong ginagawa mo rito? Tanong sa kanya ni Gabriel. Napangiti si Rhea. Pinagluluto ka. Sinapo nito ang noo. Rhea, tama na. Tigilan mo na to. Mali itong ginagawa natin. May sakit si Isabel at best friend mo ang asawa ko. Nanunuyang tumawa si Rhea. Ano naman? Alam mo nakakatawa ka. May nangyari na sa atin at ganyan ka pa rin. Huwag kang mag-alala. Wala namang makakaalam eh. Masisira rin ako kapag may nakaalam na iba. Baka mawalan pa ako ng lisensya. Magiging sekreto lang natin tong dalawa. Lumapit siya kay Gabriel. Nangaakit na pinadaan niya ang kanyang daliri sa necktie nito. Mahinang tumawa si Rhea nang napalunok ang asawa ni Isabel. Namalayan na lang niyang nagpapakalunod na sila sa kasalanan. Pero wala na yatang konsensya si Rhea. Kahit may malubhang sakit, kahit inaahas niya na ang asawa ni Isabel, nakakaharap pa rin siya rito na parang walang ginagawang masama.
Hoy, Sabel, kumustang pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Rhea nang binisita niya ito sa ospital. Sobrang payat na ni Sabel. Wala na talaga ang dating sigla sa mukha nito. Maputla at may bonnet na ito sa ulo. Tinatakpan siguro ang ulong nalagasan na ng buhok. Isang ngiti ang nagawa ni Sabel. Hoy Rhea, okay lang ako. Ang ganda-ganda mo naman ngayon. Hinila ni Rhea ang upuan sa tabi ng kama ni Sabel. Oo naman, lagi naman ako maganda. Malay mo, nasa tabi-tabi ang future ko. Sorry ngayon lang ako nakabisita. Kumustang pakiramdam mo? Eto nga pala, may mga dala ko. Galing to sa mga estudyante mo. Mga letter at mga regalo. Humalukip-kip siya. Masyadong utu-uto sa mga bata. Nakita niyang masaya at naluluha si Sabel sa mga sulat, kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang mapairap. So kumusta naman ang treatment mo? Plastic niyang tanong dito kahit palagi niyang hinihiling na matuluyan na si Sabel. Bumuntong hininga ito. Rhea, may bumabaghabag sa akin. Si Gabriel kasi parang ang layo niya palagi sa akin. Every time na nandito kami, nasa cellphone lang ang attention niya at laging distracted. Kunwari ay naguguluhan si Rhea. Ikinalulungkot kong marinig yan. Nakausap mo na ba siya tungkol doon? Marahang umiling si Sabel. Hindi ko alam kung anong iisipin ko, Rhea. Parang physically nandito siya pero emotionally, parang nasa ibang lugar ang asawa ko. Pakiramdam ko may hindi siya sinasabi sa akin. Inabot ni Rhea at marahang pinisil ang kamay nito. Siguro na-stress lang siya sa lahat ng nangyayari. Nasubukan mo na bang kausapin siya tungkol sa nararamdaman mo? Huminga ng malalim si Sabel. Gusto ko pero ayoko nang madagdagan pag stress niya. Napaka-supportive niya sa lahat ng to at maiintindihan ko kung napapagod din siya. Tumango si Rhea ng makahulugan. Naiintindihan ko, Sabel, pero mahalaga din ang damdamin mo. Baka hindi niya alam kung paano ka naapektuhan ng ugali niya ngayon. Paano kung may ibang babae na siya? Muntik siyang matawa nang dumaan agad ang kaba sa mukha ni Sabel. Gusto niyang mag-isip ito. Tipong mababaliw ito kung anong ginagawa ni Gabriel sa likod nito. Malay mo, di ba? Kasi baka sumusuko na siya. May sakit ka at baka napapagod na siyang palaging alalayan ka. Sabi niya pa rito. Nang makaalis si Rhea sa ospital, ngumisi siya. Masaya siyang naghihirap ito. Malayo na ang Sabel na anak-anakan ng kanyang ina noon. Sa Sabel ngayon, hinaplos ni Rhea ang dibdib ni Gabriel. Naiinis ako. Kailan ba tayo magiging okay sa lahat? Yung hindi patagwang ginagawa natin? Hinawakan ni Gabriel ang kamay niya. Huwag kang mag-alala. Bakit ba masyado kang naiinip? Malapit na rin namang mawala sa landas natin si Sabel. Huwag kang mag-alala. Hindi na kita ipagpapalit. Pakakasalan kita, Rhea. Napairap si Rhea. Alam niya namang hindi agad magagawa yon. Bukod doon, dapat manatiling lihim ang relasyon nila ni Gabriel. Baka ikasira pa ng career nila pareho. Huminga ng malalim si Rhea. Pangarap ko talagang maging asawa ka. High school pa lang kami ni Sabel. Lagi niyang nagugustuhan ng mga lalaking gusto ko. Malandi lang talaga siya kasi naunahan niya ako sa'yo. Ang boring kaya nun, naiinggit na nga lang ako palagi sa kanya. Kasi siya na lang ang laging napapansin at magaling. Kaya masaya ako ngayon. Wala na siyang kwenta. Pero okay na rin to. Baka ito na rin ang perfect timing para sa ating dalawa, Gabriel. Taksil ka? Mga manloloko kayo. Malakas na sigaw ni Sabel. Nanlaki ang kanyang mga mata. Wala na siyang nagawa ng hilahin ni Sabel ang kanyang buhok. Mabilis silang inawat ni Gabriel. Dahil sa mas malakas at mahina si Sabel, bumagsak agad ito sa sahig. Nanginginig ang boses ni Sabel. Gabriel? Rhea? Anong nangyari? Sa lahat ng taong magtataksil sa akin, bakit kayong dalawa pa? Umiling si Gabriel. Sabel, tingnan mo ang ginawa mo sa kaibigan mo. Kung ano-anong iniisip mo. Bumagsak ang mga luha ni Sabel. Narinig ko lahat. Mga wala kayong puso. Nakikipaglaban ako sa sakit ko at pinipilit mabuhay pero eto palang ginagawa ninyo. Gaano katagal nang nangyayari to, Gabriel? Naawa siya kay Sabel pero mas mahalaga sa kanyang maging mas masaya. Para kay Rhea, deserve niyang makuha lahat ng mayroon si Sabel. Lumuhod si Rhea at kunwari nasasaktan.
Sabel, I'm sorry. Hindi naman namin sinasadya na malaman mo ng ganito. Hindi ka ba natutuwa, ha? Kapag nawala ka na, hindi na malulungkot ang asawa mo kasi nandito na ako. Ako ang mag-aalaga sa taong iiwan mo. Dapat nga, mas magpasalamat ka pa sa akin, di ba? Mapaklang tumawa si Isabel. Napangisi siya. Simula high school, hindi man lang ito nakahalatang inuuto niya lang. Tinulak siya ni Isabel. Sinong hibang na asawa ang matutuwang inaagaw ng ibang babae ang asawa? At anong mamamatay? Buhay pa ako. Humihinga pa ako. Kaya nga ako nakatayo sa harap ninyo. Sinisikap kong mabuhay. Pero pareho niyo akong pinagtaksilan. Paano niyo ito nagawa sa akin? Malakas siyang sinampal ni Isabel. Hinayaan na lang ni Rhea. Huli na naman yon. Hindi na siya papayag sa susunod. Walang hiya ka! Sigaw sa kanya ni Isabel. Mahigpit na hinawakan ni Gabriel ang mga braso ng asawa nito. Isabel, kailangan mong kumalma. Sumusobra ka na. Nagpumiglas ito. Sumusobra na ako? Anong sa tingin yung ginagawa nyo? Niloloko mo ako, Gabriel. Sa best friend ko pa talaga. Anong klase kayong mga tao? Nasaan ang konsensya yung dalawa? Pinipilit ko lang palang mabuhay para sa mga taong walang kwenta. Nanunuyang tumingin sa kanya si Gabriel. Bakit? Anong problema kung maghanap ako ng iba? Ang dami mo ng pagkukulang sa akin. Hirap na akong maging asawa mo. Pagod na ako sa mga responsibilidad ko sa'yo. Wala na kahit kaunting pagmamahal ang natitira sa akin para sa'yo, Isabel. Siguro, kung hindi ka lang palaging may sakit, hindi kami makakahanap ng comfort ni Rhea sa isa't isa. Ikaw din ang may kasalanan kung bakit nasira ang pagsasama natin. Inayos ni Rhea ang buhok. Sinimulan niya na ring ayusin ang kanyang damit. Hindi siya lalaban dahil hindi naman siyang asawa ni Gabriel. Nanginginig ang boses ni Isabel na may halong galit at lungkot. Paano? Paano mo nasabi yan sa akin? Gabriel, ako ang asawa mo. Lumapit si Rhea sa lalaki. Tama siya, Isabel. Mamamatay ka na rin naman. Kaya ipaubaya mo na sa akin si Gabriel. Pangako ko sa'yo, mamahalin ko ng sobrang asawa mo. Demanda ko kayo. Sisirain ko kayo para hindi na kayo makabangon. Hindi ko hahayaang maging masaya kayo. Malakas na sigaw ni Isabel. Isabel! Pinigilan ito ni Gabriel. Wala kang gagawin. Hindi ka na nga naging mabuting asawa. Hindi ako mabigyan ng anak. Sisirain mo pa ako sa mga tao. Nababaliw ka na. Napasinghap si Rhea. Sa isang tulak ni Gabriel, tumama si Isabel sa pasamano. Natamaan ito ang vase at bumagsak sa sahig. Anong ginawa mo kay Isabel? Natatakot na sigaw ni Rhea. Gusto niyang sirain ang buhay ni Isabel, pero hindi siya para pumatay. Sobrang daming nangyayari, hanggang sa may narinig silang pagsabog. Tumalasik si Rhea at Gabriel. Dumilim na rin ang kanyang paligid. Nagising lang si Rhea nang makaramdam ng init. Mausok din ang kapaligiran. Nasusunog ang buong bahay. Hindi siya makatayo. Sobrang hinang-hina siya. Mabuti na lang, inalalayan siya ni Gabriel. Rhea, ano bang hinihintay mo? Halika na! Natatarantang sabi ni Gabriel. Napalingon siya kay Isabel. Pero, paano si Isabel? Hinawakan agad ni Gabriel ang kamay niya. Hayaan mo na siya. Mas mahalagang buhay natin. Mamamatay na rin naman siya. Walang nagawa si Rhea kundi ang iwan si Isabel. Pero kahit ligtas na siya, nakokonsensya pa rin siya. Hindi niya kayang iwan ng ganun si Isabel. Maya-maya ay biglang huminto ang isang sasakyan. Lumabas si Ivan doon at walang pagdadalawang isip na pumasok sa loob ng nasusunog na bahay. Lumipas ang ilang minuto, lumabas si Ivan, buhat si Isabel. Anong ginagawa mo sa asawa ko? Tanong ni Gabriel. Napatili siya nang malakas na dumapo ang kamao ni Ivan sa mukha ni Gabriel. Tiningnan niyang mabuti si Ivan. Labis ang galit sa mga mata nito. Anong ginawa mo kay Isabel? Punong-puno ng talim na tanong ni Ivan. Alam ko ang mga katarantaduhan na ginawa niyo kay Isabel. Hindi ko kayo mapapalagpas. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa kaibigan ko. Napatingin si Rhea kay Isabel. Suminghap ito at naghahabol ng hininga. Pero parang wala pa ring malay sa mga nangyayari. Malakas na tinulak ni Ivan si Gabriel at muling binuhat si Isabel. Nang makaalis ang mga ito, bumaha ang takot sa dibdib ni Rhea.
Anong gagawin natin? Baka isuplong tayo sa mga pulis, Gabriel. Natataranta niyang sigaw dito. Sinigawan na rin siya nito. Pwede ba, Rhea? Manahimik ka. Nag-iisip pa ako. Nang madala sa ospital si Isabel, ilang buwan itong na-comatose. May life support pero gusto nang ipatanggal ni Gabriel. Baliw ka na ba? Gusto mong ipatanggal ang life support ni Isabel? Parang pinatay mo na rin siya. Bulalas ni Rhea sa lalaki. Nanlaki naman ang mga mata ni Gabriel. Bakit? Mamamatay na rin naman siya. Pinapatagal lang natin. Kinagat ni Rhea ang kanyang mga daliri. Hindi niya maintindihan kung bakit natatakot at kinakabahan siya sa gustong mangyari ni Gabriel. Gusto niyang mapunta sa kanya lahat ng mayroon si Isabel noon, pero hindi niya naman hiniling na mawala ito sa mundo. Nabalitaan ni Ivan na ipapatanggal ni Gabriel ang life support ni Isabel. Namalayan na lang nila na naitakas nito si Isabel. Gustong gumawa ng paraan ni Gabriel pero natatakot din silang bumalik sa kanila ang kanilang kasalanan. Lalo na at malakas ang koneksyon ni Ivan. Pero lumipas ang ilang buwan, wala namang nangyari. Kaya hinayaan na lamang nila ni Gabriel. Nagsama na lang sila. Mukhang wala na naman ang mga itong balak guluhin pa sila. Nag-live-in sila ni Gabriel. Tumira siya sa bahay ng mga ito nang maparenovate. Wala namang pakialam ang mga kapitbahay ni na Gabriel at Isabel noon dahil exclusive village iyon. Lumipat na rin siya ng school kung saan siya nagtuturo para walang makaalam sa relasyon nila ni Gabriel. Iniwasan niya lahat ng taong parehong nakakakilala sa kanila ni Isabel. Pero ang inakala niyang magiging matiwasay ng buhay, parang isang bangungot na babalik sa kanya. Isabel? Tinanggal nito ang shades. Feel at home ka. Asawa ka ba? Nanginginig ang boses ni Rhea. Buhay ka pa? Anong ginagawa mo rito? Nanunuya itong tumawa. Bakit? Akala mo wala na ako? Masyado ka sigurong nakampanteng mawawala ako sa mundo. Pero sorry to disappoint you. Buhay na buhay ako. At anong ginagawa mo rito? Malamang, asawa ako. Bahay ko to. Bakit mo ako tatanungin sa isang bagay na sobrang obvious naman? Pumasok ito at nagsagutan sila. Napasigaw na lamang siya nang sinira nito ang mga gamit sa loob. Sa sadyang puwersa, kinuha ni Isabel ang isang golf club na nakasandal sa dingding. Malakas nitong hinampas ang bawat frame. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Mahigpit na hinawakan ni Rhea ang braso nito. Isabel! Ano ba? Tigilan mo yan! Huwag kang magulo rito! Ipapahuli kita! Trespassing ka! Nagpumiglas ito sa kanya. Ikaw ang trespassing sa bahay na to at sa buhay naming mag-asawa. Sige, tumawag ka ng security. Tumawag ka ng pulis. Tingnan natin kung sinong dadamputin sa ating dalawa. Sinisira mo ang lahat. Sigaw ni Rhea na may halong kilabot ang boses. Humarap si Isabel sa babae. Hindi, Rhea. Sinira mo ang lahat sa sandaling trinidor mo ko at inahas mo ang asawa ko. At simula pa lang to. Hindi pa ako tapos sa'yo. Nang makaalis si Isabel, hindi siya makapaniwala. Bumalik na ito. Walang sakit at mas matapang kaysa sa dati. Kinagat niya ang kanyang mga daliri. Tinawagan niya si Gabriel pero hindi ito sumasagot sa kanya. Hindi na siya mapakali. Nang makauwi si Gabriel, sinabi niya agad ang mga nangyari. Maging ito, ginulo rin ni Ivan. Mas lalo lamang siyang kinabahan. Hindi niya alam kung anong pwedeng gawin ni Isabel pero kailangan niyang maghanda. At mukhang alam niya na kung ano ang uunahin nito. Naku ma'am, nandito na po pala kayo. Halina po kayo. Pumasok na po tayo sa office. Nasaan po si Sir Ivan? Nagpahanda po si ma'am ng lechon para sa pagdating ninyo. Sabi ng isang teacher kay Isabel. Alam ni Rhea na may bagong dating na shareholder ng school. Pero hindi niya inaasahan na si Isabel pala yun. Mahina itong tumawa. Nag-abala pa po kayo. Nakakahiya naman. Busy po kasi si Ivan kaya ako na lang. Umiling agad ang school head. Sa dami mo namang itinulong dito sa school, kahit 20 na lechon, kulang pa rin yata. Binati ng lahat si Isabel. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Unti-unti nang nilalamon ng takot ang kanyang pagkatao. Nang mapag-isa sila, nilapitan siya ni Isabel. Masama ang tingin ni Rhea sa dating kaibigan, pero mahina lang itong tumatawa. Isabel, talaga bang nananadya ka? Hindi pa ba sapat na siniraan mo ako sa internet? Alam mo, pwede kitang idemanda sa ginawa mo.
Matapang na banta ni Rhea dito. Napailing si Isabel. Anong nananadya? Hindi kita sinisiraan. Kung may sumisira man sa'yo, sarili mo lang yon. Pinili mong sirain ang pagkatao mo, kaya huwag mong isisi sa akin yan. Isa pa, demanda? Talaga? Bakit? Sigurado ka bang ako ang nagpakalat ng mga yun sa social media? Bukod doon, ako pa nga ang dapat magdemanda sa inyong dalawa, di ba? Wala akong magagawa kung ako pa rin ang asawa. Isa ka lang kabet na pumulot sa basurang itinapon ko na. Anong sinasabi mo? Mariing tanong ni Rhea. Inayos ni Isabel ang sarili. Hindi ka pa rin nagbabago. Matapang ka pa rin. Makapal pa rin ang mukha mo. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Rhea. Nabuhay ka lang? Naging ganyan ka na? Huwag kang bitter. Ako ang mahal ni Gabriel ngayon. Wala ka nang magagawa. Nanunuya itong tumawa. Mas lalo siyang naiinis. Kumukulo na talaga ang kanyang dugo kay Isabel. Ang sarap mong pagmasdan kapag galit ka. Mas nagmumukha kang desperada. Pangaasar pa nito sa kanya. Rhea, naparito ako para ipalala sa iyo ang isang bagay. Maaring naagaw mo ang dating asawa ko, pero hawak ko ngayon ang mga alas. Hirap hintaying dumating ng karma sa iyo, kaya ako na lang ang kikilos. Warning to, Rhea. Baka sakaling mangilabot naman ang masamang budhi mo. Hindi na nakapagpigil si Rhea. Hinila niyang buhok ni Isabel. Kung hindi pa siya pinigilan ng co-teachers niya, baka mas malala pa ang ginawa niya rito. Miss Pascual, ano sa tingin mong ginagawa mo? Galit na sigaw sa kanya ng founder ng school. Tinulungan ito ng mga teacher. Sobrang balisa ang mga tao sa loob. At alam niyang may karampatang parusa na naghihintay sa kanya. Dahil sa nangyari, tinanggal si Rhea sa trabaho. Frustrated siyang umuwi. Gigil na siya sa Isabel na yon. Akala niya hanggang doon lang ang kayang gawin nito. Pero nagulat na lang siya nang tumawag sa kanya ang isang kaibigan ni Gabriel. Sinabi nitong pinahuli ni Isabel sa mga pulis ang lalaki. Hindi ako pwedeng mahuli. Bulong niya sa sarili. Mabilis na kinuha ni Rhea ang kanyang maleta. Mabilis siyang nag-impake ng mga damit. Kinuha niya rin ang kanyang mga importanteng papeles. Aalis na siya. Pupunta siya sa abroad. Gagamitin niyang lahat ng ipon niya. Hindi siya pwedeng mabilanggo. Pero hindi pa siya nakakalabas ng pintuan, pumasok na ang mga otoridad. Hinawakan agad siya ng mga ito. Wala na siyang maintindihan. Maya-maya, nakita niyang pumasok sina Isabel at Ivan. Sige sir, hulihin niyo na yan, sabi pa ni Ivan. Nagpumigla si Rhea. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Wala akong ginagawang masama. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Pero kahit anong sigaw ni Rhea, walang makinig sa kanya. Patuloy pa rin siyang hinihila palabas. Nahila niya ang laylayan ng damit ni Isabel. Lumuhod siya sa harap nito. Kung kailangan niyang magmakaawa, gagawin niya. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Rhea. Parang awa mo na. Huwag mo akong ipahuli. Sorry na. Hindi ko na ulit gagawin ang ginawa ko. Marami na tayong pinagdaanan. Para na nga tayong magkapatid. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to. Kasi best friend tayo habang buhay. Isabel, magkaibigan tayo, di ba? Nangilid ang mga luha ni Isabel at napaatras. Kaibigan? Hindi kaibigan ang turing mo sa akin. Kung talagang yun ang turing mo sa akin, Rhea, hindi mo sisirain ang buhay ko. Hindi mo aahasin ang asawa ko at hindi ka maiinggit sa akin. Itinayo siya ng mga pulis. Hindi na siya makahinga sa labis na pag-iyak. Mabait si Isabel. Umaasa siyang maaawa ito sa kanya. Mapapatawad siya sa lahat ng kanyang ginawa pero mukhang matigas na talaga ito pagdating sa kanya. Punong-puno ng luha ang mukha ni Isabel. Matagal ko nang alam na anak ka ni Mama Annalyn. Hinihintay kitang mag-open sa akin pero hindi mo ginawa. Kaya narespeto ko yon. Nang pumanaw ang lola mo, mas nalaman kong hindi naging maganda ang kabataan mo. Kaya kahit marami akong ayaw sa ugali mo, kahit nalaman kong siniraan mo ako noon kay Dylan, nanatili pa rin akong kaibigan mo. Pinilit ko pa rin na intindihin ka. Kasi mahal kita. Hindi lang bilang kaibigan, kundi bilang kapatid. Umaasa akong magbabago ka, Rhea, pero hindi mo ginawa. Nilamon ka ng inggit at galit mo. Maniwala ka man o hindi,
Kaibigan kita pero napupuno rin ako, Rhea. Tuluyan na siyang napahagulgol. Nang hinila siya ng mga pulis, nagpaubaya na siya. Sobrang laki ng kanyang pagsisisi. Parang gusto niyang ibalik na lang ang oras at itama lahat na ginawa niyang pagkakamali sa kanyang sarili at pati na rin kay Isabel. Nang makarating sa presinto, nakita niya pa si Gabriel. Halatang lugmok na lugmok ito sa nangyari. Dahil sa mga ginawa nila at malakas na laban ni Isabel sa korte, nahatulan silang mabilanggo. Nakulong silang dalawa at pinagbayaran ang ginawa kay Isabel. Nag-aalala si Isabel sa mga naririnig niyang ibang pasyente sa loob ng mental hospital. Ayaw ni Ivan na pumupunta siya roon, pero nagpumilit siya. Kaya sumama na lamang ang kanyang asawa sa kanya. Gusto lang naman niyang makita ang kalagayan ni Rhea. Nabilanggo ng ilang buwan si Rhea, pero nang mapansing may ibang behavior ito at mas madalas magwala at sumigaw, napilitang dalhin ito sa ibang institution na mas makakatulong dito. Medyo nagkakaroon naman ng development si Rhea dahil sa gamot, pero madalas lang talagang tulala at nababawasan na rin ang mga pagwawala niya. Imporma sa kanya ng doktor. Huminto sila sa tapat ni Rhea. Tulala lang ito at hindi man lang tumitingin sa kanya. Nangingilid ang mga luha ni Isabel. Kahit marami itong kasalanang ginawa, natutunan niya pa ring patawarin ito. Alam niyang marami itong trauma sa buhay. Pinagkaitan ito ng pagmamahal, simula bata pa lang. Kaya minahal niya ito bilang kapatid noon. Pero mas pinili nitong mabuhay sa galit. Sa labis na inggit, hindi nito nakitang may mga tao talagang nagmamahal at nagmamalasakit pa rito. Magpagaling ka ha. Mas okay sa akin kapag maayos ka. Wala na sa akin lahat ng kasalanan mo. Basta maging normal ka lang ulit, Rhea. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Isabel. Nagpatuloy siyang muli. Alam mo, nag-usap kami ni Gabriel. Magaan na sa loob kong kausapin siya kasi nakita kong nagsisisi na talaga siya. At masaya na ako kay Ivan. Kaya ngayon, nagpapakabait siya roon sa bilangguan. Umaasang mabigyan ng parol. Handa siyang magbago at magsimula sa buhay. Kaya sana, ganun ka rin, Rhea. Hihintayin kitang mag-heal. Kapag okay na lahat, ako ang magiging pamilya mo. Sana, sa pagkakataong ito, tanggapin mo ng pagmamahal ko sa'yo. Umaasa si Isabel na magiging maayos ang lahat. Sa dami ng kanilang pinagdaanan, ayaw niyang mabuhay sa galit. Alam niyang dapat pagbayaran ng mga ito ang kasalanan, pero minsan na rin namang naging bahagi ng kanyang buhay sina Gabriel at Rhea. Kaya mas masisiyahan si Isabel kung matututo ang mga ito sa pagkakamali at babangon muli sa buhay ng may pagpapakumbaba. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagiging magulang ay hindi isang tungkulin kundi isang pribilehiyo. Bigyan natin ang ating mga anak ng oras at pagmamahal dahil ang pagmamahal at paggabay ng magulang bumubuo sa kinabukasan ng mga anak. Huwag din nating hayaan ang ating mga sarili na lamunin ng inggit at galit. Mas lalo lamang nating dinadagdagan ang ating pagdurusa at nararamdamang sakit. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.